Magandang araw ulit sa inyo mga kinis, ano? Magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Medyo malamig ngayon, pero mamaya may forecast uli na mag-i-snow daw. Nako po, ayan na, oh. Tara mga kinis, ano? Alis muna tayo. Pasyal muna tayo habang hindi pa bumabagsak ang snow. Dito tayo sa North Gate. Dito tayo kakain. Kasi makakapili tayo dito ng mga gusto nating kainin, ano? Tsaka merong ano rito, brown rice mga kainags, ano? Kukuha-kuha ka kung anong gusto mo. Halimbawa, gusto mo ng gulay lang, gusto mo ng mga protein, di ba? Pero ngayon kakain tayo ng brown rice. Sabi nila, no? Ang brown rice daw ay better than white rice. Yan, sabi yan nung pharmacist na nakausap natin nung pinagbilhan natin ng gamot. Tapos ako nga pala mga kainis, may mga nagsasabi nga pala, sabi nga nila bakit kung kailan ka pa tumanda inags saka ka pa nagbabaksing-baksing, baka mamaya mabalian ka pa ng buto. Yan. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Yan, tsaka bakit ngayon parang puro gastos kaya ata ngayon inags, kung kailan tumanda ka na, gastos ka ng gastos. So may mga nagsasabing gano'n, ano. Friendly, ano lang naman, hindi naman yung bash, hindi naman yung kumbaga friendly lang, mga tanong na naku-curious lang sila. So sabi ko nga sa kanila, sabi ko naman sa inyo sa mga nakaraang vlog natin mga kainags, gumagawa ng gusto nating maging sa ating future, syempre walang iba kundi tayo. So sabi ko naman sa kanila, hindi kasi yung boxing na yan maganda kasi sa katawan yan, although gagastos ka talaga syempre, pero yung health naman mga kainags, maganda sa health natin yan. Alam naman natin ang health is wealth yan. Tsaka sasabihin ko na rin sa inyo mga kainis, kasi nung araw, nung kabataan natin, nahihilig din tayo sa mga ganyan, yung mga martial arts. Naalala nyo ba yung mga batang 80s, no? Di ba, nahilig tayo sa mga ninja. Ginagaya ko pa yun. At saka syempre, doon sa mga batang 80s, alam niyo yan, yung Ninja Kids. Di ba, sila JC Bonin, Agamulak, Herbert Bautista, di ba? Ninja Kid yun Pinanood ko talaga yun, 2 beses kong pinanood yun. Magkaibang araw. Yan, inabutan ko sila Jackie Chan. Yan, nahilig tayo sa ganyan, mga martial arts. Kaya syempre ngayon hindi mawala sa hilig natin, binabalik-balikan natin. At saka maganda naman yun mga kainis, dahil para naman sa health natin yun, para sa health ko. Syempre sabi nga natin, pag nagkakaedad ka na, dapat ay active ka sa exercise, di ba? At saka yung syempre yung hobby natin na magastos ngayon, yan ang nagpapasaya sa atin mga kainags, yan yung nagbibigay ng kaligayahan sa atin. At ngayon na lang natin natutupad yung ating mga pangarap na gustong gawin before. Yan, pasok na tayo dito. Tanong tayo brown rice. Walang brown rice. Excuse me, do you have brown rice? No more brown rice. No brown rice? Okay, thank you. Walang brown rice, wag na. Ito na lang. Marami naman itong kinuha natin Top. Kain tayo. Sabi nila mga kainags, yung zero coke daw, zero coke yung sugar, mga zero sugar na coke, zero sugar na Pepsi, okay daw yan para sa mga naglo-low carb. Okay daw, tsaka ginugol ko rin, okay daw, mas maganda siya. Top. Sarap, more protein. Busog mga kainags, Tapos ako nga pala mga kainags, doon sa mga hindi na po nakakaalam, at lulubos-lubusin ko na rin, total nagyayabang na rin lang naman ako, lulubusin ko na po yung pagiging mayabang ko. Yan. Dati po kasi naglalaro tayo ng basketball nung araw, basketball, lalaro tayo ng araw. Kasi siyempre alam niyo naman, ang hilig ng mga kalalakihan mga Pilipino, mga Pilipina basketball sa Pilipinas mga kainags, Naging hilig din natin yan nung kabataan natin. Pero siyempre nung nagkaedad na tayo, ewan ko, biglang nawala yung hilig ko sa pagbabasketball, nawala yung hilig ko, nawala yung aking arrive sa paglalaro ng basketball. Kaya matagal rin tayong hindi naglaro. Siguro more than 10 years na rin mga kainags,
Pero nung umuwi ako ng San Jose Occidental, Mindoro, nakita nyo naman yan, na picture ko na rin sa mga vlogs natin yan, yung nanonood tayo ng mga basketball. Yung ano doon, may mga edad 45 pataas. Meron namang mga edad 20 hanggang 45, mga ganun, ano. Pero pwede ako doon sa 45 pataas. Yan. Meron pa nga ako doon mga kakilala, mga kainis. Dati huli ko sila nakita, mga bata pa no. Pero nung nakita ko sila naglalaro na sa basketball nung sa San Jose Occidental, Mindoro, sabi ko, bakit ang tatanda na ng mga to? Sabi ko, ganito na rin pala ako katanda. Pambihira. Tapos meron pa nga doon, karamihan din mga edad 60 years old na naglalaro pa rin, mga kainags, ano. Sabi ko, parang na-inspired ako. Sabi ko, itong mga to 60 years old na, 61, 62 years old na, active pa rin sa paglalaro ng basketball. Sabi ko, tsaka yung katawan nila malalakas pa rin, mga kainags, ano. Sabi ko, naiinggit ako sa kanila kasi, di ba, alam niyo naman ako, meron akong gout, di ba? Hindi ako makalakad minsan. Sila, bata pa ako sila 60 na, senior na, pero ang gagaling pa rin nila maglaro ng basketball. Hindi naman sobrang galing, pero alam niyo yung nakakaya pa nilang dalhin yung katawan nila. Kaya sabi ko, parang na-inspired ako. Sabi ko, parang pag umuwi ako ng San Jose Occidental, Mindoro, parang gusto ko rin maglaro ng basketball. Gusto kong sumali sa paglalaro ng basketball kasi continuous yun, walang katapusan yung liga doon sa San Jose, mga kainis. So maganda nga yung project nung mga kababayan natin doon, Pag natapos na yung liga, umpisa uli, diretso uli. So maraming mga napaglilibangan. So sabi ko, pag umuwi ako ng Mindoro, kasi may nakausap ako doon, sabi, pagka gusto mong maglaro ng basketball sa San Jose, sabihin mo sa amin pagka uwi ka para maisali ka namin sa lineup. Sabi ko, mukhang interesado ako, parang bumalik yung eagerness ko sa paglalaro ng basketball, no. Exercise, kasi kailangan na talaga mag-exercise, mga kainis, Sa edad natin na to, kailangan na talaga nating maging active. Yun nga sabi ko sa inyo. At saka sabi ko nga, dito kasi sa Canada, pag ganitong winter, importante talaga pinagpapawisan tayo. Kaya yung boxing, napili kong sports para sa akin. Yung madaling pawisan, active lahat, yung aking katawan, steps, mga legs, yan. So yun, syempre, sabi ko nga, health is wealth. Bihira pa, ulit-ulit na lang ako, no? Tapos yun na nga, hobby, sabi ko nga sa inyo, mga kainis, dati pa, previous na no, mga previous vlogs natin. Gusto ko kasi habang nagkakaedad ako, habang tumatanda ako, gusto ko yung nagagawa ko na yung mga hindi ko pa kayang gawin nung kabataan pa natin, nung kalakasan pa natin. Kasi nung kalakasan pa natin, more on work tayo, trabaho, kasi inaabot nga natin yung pangarap natin, ganun ako. Pinaghandaan ko yung future, sabi ko at the age of 40 years old, sabi ko 41, diyan ako siguro maglalaylo. At nangyari nga, mga kainags, Tapos 41 years old, nadala ko na yung family ko rito, diba? Sa Canada. So doon na nga, at sabi ko, ayoko na yung magtrabaho kasi gusto ko nang enjoy ang buhay. Life is so short, diba? Maganda kasi yung balance lang yung balance lang yung ating sa buhay, yung lifestyle, mga kainags, trabaho, tapos labas tayo sa Canada, diba? Bakasyon sa Pilipinas, bakasyon sa US, bakasyon sa Mexico, sakay ng cruise ship, mga ganun. Tapos balik sa Canada, trabaho uli, relax lang ang buhay. Tapos pagka day off, enjoy mo yung day off mo, katulad ng ginagawa natin ngayon, mga kainis. Ganun kasi yung gusto ko, yun yung tinarget ko sa buhay. So nagpapasalamat ako sa Panginoon. Syempre, yung mga pangarap ko na ganun, yung mga plano ko sa buhay na ganun, natutupad unti-unti, mga kainags. Yan. Kaya doon sa mga nagsasabi na tanda-tanda mo na, pa-boxing-boxing ka pa dyan, mapilayang ka pa dyan. Normal yung injury talaga kasi overuse ang katawan. Pero maganda nga yung ginagamit daw po natin ang ating katawan. Exercise. Yan. Ganon. So masaya naman po ako sa ginagawa ko at wala naman po akong ibig sabihin na ano kaya sasabihin ko, nakalimutan ko na. Hindi ko na nga-edit to. Ang bihira kasi may dumaan kasi magandang chika babes dito Ang bihira. Nawala yung isip ko, sabi ko, hindi ko siya titingnan. Hindi ko nga siya titingnan, pero nawala naman yung sasabihin ko.
Alakante baklong naman. Ay, hindi pa yata ako nakapagtinga. Ah, buti wala. Para lumabas yung balahibo sa ilong. Ganun talaga rito eh. Pag pagka ma-snow eh, no? Minsan di mo alam yung mga balahibo sa ilong mo. Nagtitigasan eh. Nakalabas na. Ito muna kailangan natin mga kainis. Tsaka meron tayong ano rito eh. Mouthwash. Oh, diba? Hygiene muna. Contact Dentology Dental today and ask about sleep apnea treatments. Coffee muna tayo mga kainags, ano? Coffee time. Hi, good afternoon. We come to Horton. Hi, can I get a large black coffee please? Large block. Anything else? That's everything. Thank you. Alright. Sana this time manalo tayo sa ano, no? Roll up. Roll up. Noong nakaraan eh, hindi tayo nanalo eh. Please play again eh. Pero this time, hopefully sabi nga nila eh, hanggat sumusubukan, hanggat sinusubukan mo ang isang bagay, eh malaki ang posibilidad na mangyari dahil panay ang try mo. Yung bang hindi ka sumusuko. Yan. Tingnan nyo yung Canada, no, mga kainags, oh. Puting puti, ano? Malamig. Tsaka makulimlim, no? Parang samantalang sa Pilipinas, nako, ang init. Nako, masarap magsuot ng mga sando, tsinelas, short. O di ba galing tayo nung nakaraan doon nung January hanggang February, mga kainags, ano? Mainit-init na 'yon nung January. Actually, February nga mainit na, sobrang init na para sa akin 'yun eh, no? Eh dito sa Canada malamig, oh. Ngayon ay March 2026, mga kainags, oh. Kita nyo naman, no? Yan, so naalala ko lang, no? Namimiss ko lang yung Pilipinas, syempre. Kita nyo naman yung kasuotan ko, oh. Mula pa hanggang ulo. Balot na balot, mukha lang wala. Kasi makapal naman yung mukha ko, kaya kaya yung lamig, no? Ang bihira. Meron din tayong gloves, hindi lang natin nasuot, nandyan. Yun na nga, mga kainags, ano? Grabe, pag tinitingnan ko yung sarili ko sa mga previous vlogs ko nung nasa Pilipinas tayo, sabi ko, ito pala yung suot ko, naka-t-shirt lang ako, nanggigitata ako. Yung pawis ko sa mukha, oh, kitang-kita ako. Tapos biglang pak. Ito naman tayo ngayon, ano? Ganun talaga. By the way, no, mga kainags, ano? Ngayon kasi, nagpaplano uli ako na magbakasyon sa Pilipinas. Pero this time, kung sakaling magbabakasyon po ako sa Pilipinas, magbabakasyon naman ako sa Aklan. Yan, Aklan. Bala ko rin pumunta ng Boracay. Tapos kung saan nung bata po kami ay madalas kami dinadala ng aming mga magulang. Kasi ang tatay ko po ay taga Aklan, Malinaw. Aklan, Malinaw, malapit sa may Boracay, no, Katiklan. Kaya nung araw, nung kabataan namin, way back in 1980s po, madalas kaming pumupunta sa Boracay. Madalas kami pupunta ron. Yung Boracay na nakikita nyo ngayon, na masyadong maraming tao na, marami na mga establishment, dati po nung araw, wala po yun. Napakalinis nung nung Boracay. At saka walang masyadong mga bahay na nandoon mismo sa may nakikita nyo sa Pangpang. Walang mga bahay doon. Ang makikita mo lang doon, mga nyog, puno ng nyog. Tapos napakalinis po ng Boracay, yung tubig ng Boracay. Kasi ngayon may mga green na mga lumot-lumot na Dati po wala po yun. Napakalinis po, sobrang linis. Way back in 1980s, mga 1983, 84, 85, ganyan. Napakaganda po nun. Hindi pa siya yata nadidevelop or hindi pa siya nadidiscover noong time na yun. Hindi pa siya napopromote. Kaya napanood ko nga yung vlog ni ng kapatid ko ni Mr. Mr. Accountant, mga kainis, nung pumunta siya ng Boracay, no. Ngayon, ang dami ng tao, no, kasi syempre tourist spot na no. Yun, bala kong pumunta roon. Tapos gusto ko rin pasyalan yung bahay ng tatay ko sa Aklan. Yan, kasi dinadala niya kami doon no. Gusto kong puntahan yun. Tapos ilang araw sa Aklan, sa Malinaw. Tapos ilang araw sa Boracay. Tapos gusto ko rin puntahan yung lugar ng nanay ko, mga kainis, sa Pandan Antique. Magkakadikit lang yun Jeep lang yata. Jeep lang no.
Yun, bala ko na rin puntahan kasi doon yung mga nakagisnan ko noon nung bata kami, gusto kong balik-balikan. Kaya katulad nung nagawa natin nung nakarang vlog natin ng umuwi tayo ng Pilipinas. Nag-aaral ako sa Adamson, pinuntahan natin sa Lasal. Hindi ako nag-aaral sa Lasal, palang ako sa Lasal, yung kunwari lasalista ako pero hindi ako lasilista. Na-upload ko na sa videos kung napanood yung mga kainis, ano. Lahat ng mga naging parte ng buhay ko na lugar gusto ko pong balikan ngayon. Yan po yung sinasabi natin na pag nagkakaedad na tayo, na tumatanda na po tayo, masarap na yung nagre-relax na lang. Balikan natin yung mga time, yung mga lugar na kung saan nangangarap pa lang tayo abutin yung mga pangarap natin. Di ba? Sarap balikan. Yung bang pag nakabalik ka doon sa lugar na dati nangangarap ka lang na sana matupad yung pangarap ko, kung saan ka nagtrabaho, di ba? May mga ngiti sa labi mo, di ba? Sasabihin mo, dito ako dati nagumpisa, dito ako nagsimula. Kung naalala nyo, minsan madalas tayo, hindi pala minsan, madalas po tayong bumabalik sa Spruce Grove A&W. Di po ba dito sa Canada, no? Alberta. Kasi po nung unang dating ko po sa Canada, nagtrabaho po ako sa A&W Spruce Grove. Sana manalo tayo, no? Banatan natin. Teka muna. Yan. Wala pa yan, ha. Pintahan natin. Ilan? Ano nakita nyo? Please play again. Better luck next time. Matutuwa si mahal na Reyna nito. Nako, wala pa siyang ganitong klaseng bulaklak ng orchids, oh. Magkano siya? 26, no? Kunin ko na to. Pili pa tayo ng iba. Mukhang ito okay din to, ah. Nag-i-snow na naman. Huminto na yung snow kanina, nag-i-snow na naman ngayon, ano? So biluli tayo mamaya ng snow. Hindi, gamitan natin ng blower. Babalik muna ako sa ngayon, sa Northgate, mga kinis, doon sa Safeway Northgate, kasi may mga tinitindang malalaki yung bulaklak ng orchids doon. Pero nasa $50 yata siya, no? Kasi yung bala kong bili kay mahal na Reyna na orchids, dalawa. Kaya lang maliliit yung bulaklak na nandoon. Pero sabi ko check ko muna sa Northgate. Pag wala akong nakitang mga malalaking bulaklak doon ng orchids, babalik tayo dito, kukunin natin yung nakita nating bulaklak na maganda. Yan, parang si mahal na Reyna, ang bulaklak ni Inags. Yan. Tawang hinayupang. Tawang may lihim na balak, no? Ang bihira, tara. Dito na tayo sa Northgate Safeway, mga kainags, ano? Lumalakas ang snow, ah. Ayan, dito na tayo. Doon tayo sa may Safeway. Ay, ito lang yung mga orchids nila. Ang liliit, mas maliliit pala rito. Wala na ako nakita malaki. Ito, mga kainags, ano? Ito yun. Ay, kaya lang diskumpiyado ko dito. Parang may kulay. Kinulayan lang. Parang nakita na sa Northgate sa TNT. Tapos ang presyo mahal. Tapos yung maliliit na orchids nila, $35 ang presyo. Mahal. Balik tayo dun sa Home Depot. Hay nako, grabe ang snow. So at least nagbakasakali lang tayo dito, mga kainags, ano? Ayoko kasi yung bibili ako doon tapos iniisip ko baka meron dito sa Northgate yung gusto natin. At least tinry natin. Syempre para pagdating kay mahal na Reyna, okay lang yan. Okay lang na mapagod tayo basta kay mahal na Reyna. Yan. Balik tayo doon. At least kung sakaling mabili natin yung bulaklak na nandoon, yung orchids, alam natin, di ba, na yun na talaga yung gusto natin. Ito lang muna ang bibilin ko, mga kainags, ano? Kasi itong isa parang lanta na, eh. Ayan. Ito na lang muna, tsaka very colorful, no? Ito parang common na to, eh. Bili na lang tayo ng isa pagka baka bukas. Kala ko $26. Ito yung presyo kasama na yung tax, oh. $21 lahat-lahat. Ayan, oh. Kukuha lang ng balot para hindi malanta kasi malamig sa labas. Ayos. So 2 balot yan, mga kainags, ano?
Maraming salamat kay kabayan. 2 balot ang nilagay niya para hindi malamigan at hindi malanta, mga kainags. Ano? Nako, madilim na. Asan ba ako nagpark? Aba, magugulat kayo mga kainags, ano? Sa malapit ako nagpark. Alam ko naman, sanay kayo na sa malayo ako nagpa-park. Pero this time, kasi konti yung mga nagpa-parking. Ayan, oh. Walang masyadong lumalabas kasi nga yung panahon natin hindi maganda. Kaya maraming bakante dito sa malapit. O, diba? Yun lang yung sakyan natin, oh. So, malapit yan. Hindi tayo nagpa-park sa malayo. Tara, buksan na natin. Baka mamatay pa yung ating orchids. Yan, hanggang dito lang po yung vlog ko mga kinis. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. At maraming salamat po. Hanggang sa muli!